Welcome to my channel. Be all Alcantara. Hi guys, ito na naman ang inyong Ate G na isang atin na dialysis patient ay patuloy pa rin na mag-share at magbibideo sa inyo. So yun guys, isi-share ko sa inyo yung aking result ng laboratory ko noong October, katapusan ng October. Ay makikita nyo dito yung aking result ng creatinine. Bali, sobrang taas pa rin niya at yun, makikita nyo rito, ito nga 759.21. Bali, mataas po yan. Kaya ako ngayon ay isang dialysis. Pero nung na-confine ako sa hospital at na-emergency dialysis ako guys, ay umabot na 1,500. Parang kalahati na rin ang nawala. And guys, ito na yung pangalawa kong month ng November. Makikita nyo rito guys ay okay naman ang aking cholesterol. Bali, ang tumaas naman dito ay uric acid at ang aking creatinine guys, tingnan nyo 796.33, mas lalo siyang tumaas. Yun, so ibig sabihin walang pagbabago, mas tumaas pa siya. And bukod doon, okay naman ang aking phosphorus, ang aking potassium, ang aking tawag doon yung mga result. Bukod lang naman sa yung hemoglobin ko guys, tumaas na at naging okay na siya. Gawa yan siguro ng pag-inom ko ng bukod sa gamot, umiinom din ako ng pinaglagaan ng talbos na may honey at madalas din akong kumain ng talbos na gulay. Yun guys, bali ito na yung result ngayong November. So, yun guys, may pag-asa pa kaya akong bumaba ang aking creatinine. Siguro pag bumaba tong creatinine ko, maging magaling na tong aking kidney. Pero aasa pa rin ako guys na gumaling din ang aking kidney. Dasal-dasal lang ako guys and tulungan nyo akong magdasal na para gumaling na ang aking kidney at maging okay na ang aking creatinine at hindi na ako maging dialysis patient. Pero ngayon guys, i-enjoy ko muna ang aking sarili kahit na ako'y nagda-dialysis at ayoko kasi ma-stress. Ayoko maging malungkot. Siyempre gusto ko maging relax pa rin ako. Ayoko nang dagdagan yung aking stress na nararamdaman guys. And maging masaya na kapiling ko ang aking mga pamilya, kapiling ko kayo sa aking pagbablog. So yun guys, bali salamat nga pala sa pagsusubaybay sa mga nanonood ng aking vlog at naway lagi niyo po akong suportahan and shout out po sa inyong lahat, sa aking mga kasamahan na nagbablog, mga small YouTuber na katulad ko. Salamat sa pagsuporta and don't forget to subscribe my channel at kung bago ka lang sa aking channel ay i-subscribe nyo na ako guys and marami kayong makikita nga i-share ko rito bukod sa aking dialysis life, sa aking family vlog at sa mga unboxing. Pero ngayon mas priority ko yung aking pagpapadialysis guys para magkaroon kayo ng idea na ingatan nyo ang inyong sarili at mahirap maging dialysis patient. Sa mga wala pang karamdaman, alagaan nyo yung mga sarili nyo at huwag nyo na pong bayaan para maging ganito kayo katulad ko. Is napakahirap. Ako hindi ko naman akalain na magiging dialysis patient. Ako wala rin naman akong idea at hindi rin naman ako mahilig sa maaalat. Ang naging sanhilan ng aking pagdadialysis ay ang pagtaas ng aking blood pressure kasi doon din naman ako kuha ang mga sakit na dialysis. Kaya guys, ugaliin nyo magpa-check up lagi sa mga doktor kasi ako hindi ko nakasanayan yan, kaya yung kung kailan ako nagkasakit biglaan at nabigla talaga ako dahil ito lang yung araw na naramdaman ko at biglang ayun na pala, stage 5 CKD na pala ako. Kaya guys, kayo ugaliin nyo magpa-check up, magpa-lab sa inyong mga doktor para na monitor nyo ang inyong kalusugan guys. Hanggang dito lang, bye!